kung anong status ng negosyo. Baka naman mismanaged lang. Anong mismanage? Sinabi ko na nga dito paulit-ulit na bagsak ang presyo ng sibuyas sa palengke. Ang sabi nga ni Ramesh, ibenta lang daw natin yung lupa. Anong ibig sabihin nun? Wala na ba tayong pag-asa? Wala na ba tayong ibang choice? Magkano ba may ibebenta yung lupa? Yun na lang natitira nating property bukod sa bahay na ito. Ayokong ibenta. Nay, nabubulok na po yung mga sibuyas sa tambakan. Yung mga trabahador nga natin gusto na pong magwelga. Baka naman yun talaga ang problema. Sinasabotahe tayo ng mga trabahador. Na yung problema, sinisira tayo ng mga produktong dayuhan. Hindi yung mga trabahador. Gano'n naman yung sektor nyo eh. Kayong mga labor leaders, kapag hindi nyo nakuha yung gusto nyo, nanggugulo kayo. Ay, hindi sila ganun mag-isip, katulad mo? Tama na, tama na. Huwag na natin pag-usapan ito. Ayokong pagsimulan nito ng away. Nay, ang sabi naman ng Tito Resi, magagawan daw ho niya ng paraan. Ang Tito Resti nyo, puro gulo lamang ang dinadala sa buhay natin. Wala namang inatupag ang matandang yun kung hindi ang sarili niya. Basta kung anong desisyon ni nanay, doon ako. Sandali, anong point ng pag-uusap natin kung si nanay din lang magde-decide para sa atin? Pwede ba ang pag-usapan natin kung anong magagawa natin? Ayaw nga ibenta eh. Do you have any bright ideas? Wala. Ikaw lang naman na may bright ideas eh. Ano bang sinabi ko? Huwag naman natin gamitin ang diskusyong ito para isingit ang ating mga personal na sentimiento. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Sa ating lahat dito, sino ba ang pinakamatalino? Hindi ba si Samuel lang? Sandali, nag-uusap lang naman tayo dito, di ba? Yun nga sana gusto kong mangyari. Hindi ba't yun naman ang ginagawa natin? Teka, pwede ako muna magsalita? Kung pagbotohan na lang kaya natin. Basta ang alam ko, isang tao lang dito malakas ang boses. Teka, ako Bakit? muna! Kasalanan ko ba kung ganito, boses ko? Pwede ba itigil nyo yan? Para kayong hindi magkakapatid. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan to. Total, lahat tayo dito, dakdak ng dakdak, wala nakikinig. Bumalik lang si Samuel. Nagkaroon na ng bagong boss ang bahay. Dahil siya ang pinakamaunlad sa amin, nagagawa niyang sapawan ng lahat. Hindi na lang namin ipinagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa lupa. Hinarap na lang namin ang tiyak na pagkalugi, imbes mawala pa ang natitirang pag-aari. Bakit ganon? Kung kailan nariyan lahat ang mga anak ko at magkakasama kami, para kong nararamdaman na magkakawatak-watak kami. Hindi mangyayari yun, Florencia, kung hindi mo gusto itong mangyari. Ikaw ang sentro ng inyong pamilya. Ikaw ang nagbubuklod sa kanila. Oh, eto na pala ang kotse mo eh. Yun nga ang inaalala ko, paano na? Kung wala na ako, mag-aaway-away na sila. Matatalino ang mga anak mo. Alam na nila kung ano makabubutit, makasasama sa kanila. Alam mo, Enyong, sa edad kong ito, maraming sakit ng katawan ang nararamdaman ko. Paano kung wala na ako? Alam mo, Flor, pinalaki mo silang matino. Hindi naman siguro masasayang ang kabutihang pinakita mo sa kanila. Ito lang ang tatandaan mo. Huwag ka sana magsasawa sa pagdarasal. Salamat. Una na ako, ha? Sige. Ingat ka, ha? Si Fred, my husband. Hey Fred, congratulations. Thank you. Thank you. Fred! At sandali lang. Excuse me. Sabi ka na muna mga ninong mo. Pasensya ka na. Hindi makakarating ang nanay. Best wishes. Thank you. Hindi ka nagbago. Ikaw din. Iba na talaga happily married, ano? Oo nga eh. Tagal mo nawala, ah.
Jack, sorry pala. Wala na yon. Wala kang dapat ika-sorry. Hindi na ako napagsabi sa'yo nung nagpakasal ako. Paano kasi nahiya ako makipagkita sa'yo. Wala na yon. Ang importante, masaya na tayo sa kanya-kanyang buhay, di ba? Jack, Jack!